letter dropping. Pangkaraniwan po yan dito sa Greek manuscript. Ito yung sinasabi ng mga Muslim na malian niya. Pero nakaka-apekto ba sa meaning ng Biblia? Nakaka-apekto ba sa pagkakaintindi natin? Hindi po. At marami pa po iba. At meron pong ilang bagay na transposition, yung pagdating po doon, letter transposition o transposition of words from one place to another place. No? Doon po nagkakaroon po ng minor, tinatawag na theological impact. Kasi po sa atin po, sa wikang English, bibigyan po natin ng sample, ito yung piniliwanag mo natin sa ating kapatid. Sa atin po, sa wikang English, meron po tayong sunod-sunod na subject, verb, object. Diba? Sabihin natin, I throw the ball. Diba? Subject, verb, object. Sa wikang Grego po wala ito. E pwede po muna the ball, throw, sorry, nawala yung ball. The ball, throw, pwede rin po mauna yung throw. Throw the ball, ay. Yan po ang karakter ng Greek. Ibig po sabihin, kung ano pong salita ang inilagay sa unahan ng pangungusap, yun po yung emphasis. Yun po ang hindi natin makikita sa translation. Makikita lang po natin yun sa Greek. Kung ano yung emphasis ng author. Gumawa po. Inuna po yung throw. Throw, the ball, ay. Ibig po sabihin, yung emphasis ng sumulat, binibigay niya doon sa action of the throw. Pag inilagay niya rin ay sa unahan, tapos the ball, tapos throw, ibig sabihin, ang first priority niya, yung gumawa ng aksyon at yung receiver ng aksyon. Diba? At pero pa po, lahat po ng verb, di ba napansin po rin sinabi ng Iglesia ni Cristo na sabi nila yung siya, kanyang he shall send. Yung pagtungkol po doon sa salitang Holy Spirit, pagsusugo ng Espiritu Santo. Wala area sa wikang Grego yung salita yung pronoun na he. Totoo po yun, wala. Wala po rin sa loob. Bakit? Yung salitang tempo. Meron po siyang internal subject. Ibig sabihin po ng tempo, I throw the ball. I throw. Oh, I throw. Sorry, I send. Okay? So, pag nagkaroon siya ng external subject, ang emphasis po nandoon sa external subject. Yun po ang quality ng Greek language na hindi makikita sa translation. Kaya po sabi po natin, yung sinasabi ng mga kaaway ng Biblia, ng mga Kristiyano, mali-mali aya yung Biblia ninyo at napakararami rin. Ito po ang karaniwang translation. Omission, addition of letters, omission of words, addition of words, droppings of words, addition of words, dropping of sentence, omission of sentence. Yun po ay karaniwan. At yun po ay karaniwang nangyayari po sa atin. Common mistake po natin yun. At yun po ay common mistake po din po nila. Brad, excuse me. So, ibig sabihin yung translation, ang Bible ay marami ng translation na nangyayari or marami ng klase ng pagkakaintindi na iba-ibang pagkakaintindi ng tao, ganun ba? Iba-ibang translation, ganun.
Pero yung Bible still remains. Stay remain po siya. Tama yung sinasabi mo. Tama yung sinasabi. Yung pagkaintindi Ngayon, ng ang isa tao. pong reason po kung bakit marami pang translation, kasi po, ang English language po ay living language. Ibig po sabihin ng living language, yung meaning ng isang word ay nababago habang tumatakbo ang Sa tao makakaintindi. di ba? So, pagdating po ng certain time, yung pumiling nitong word na ito, iba na, so i-update po nila yun sa bagong word na mag-a-adapt din sa meaning talaga na ginamit sa So, kailangan mag-aaral. kaya kailangan mo na. Kaya po sabi po natin, ang mga magyara po ang ating po natin ay believe in sandals. Ibig po sabihin, saan tayo nakatip. Diba? So, responsibility po natin, kagaya nga po ng binanggit natin, yung Timoteo 4:3, give attendance to reading. Yan po ay pangangaral na. Kay Timoteo, sabi ng apostol si Pablo, give attendance to reading. Magbasa ka. Sabi ni Pablo, magbasa ka. Pangangaral. Yun ay nagtuturo na. Paano pa tayo mga niyo? Mas lalo tayong dapat mag-aaral. Dedication lamang po ang tawag. Masagot po ba yung kasabi na? Dedication lamang po. Dedication at tamang guidance po galing sa mga ngaral. Ang problema lamang po kung ang mga ngaral tamad. Pag ang mga ngaral tamad, wala po matututunan ng mga. Ako'y nalulungkot lamang po sa ilang mga ngaral. Tumagal na po ng 20 taon sa pangaral, 30 taon sa pangaral, alam itinuturo, bautismo, iglesia, pananampalataya, pagsisisi. Walang development. Kasi po, yun na yung aral ng kinuha nila. Kumbaga, wala ng progress kasi tinamad na sa pananaliksik. Tinamad na sa pananaliksik o nagkulang sa pamamaraan ng pananaliksik. Ito ang isang bagay. Meron pa po katanungan? Yes. Brad, may tanong pa ako. Ngayon, sa panalisip nila sa mga salita, ng iba't ibang salita. Ngayon, nung masaliksik niya ang lahat, ang Bible pala, ibig sabihin ay nasa tama na. Napalagay na sa tamang pagsasalita sa mga Tagalog, sa English. Napalagay na tunay na katuruan. Totoo po yun. So, pero kapag pinag-aralan po natin yung deeper meaning, kung gusto po lang, Noah, pansinin po rin yun. Nung ipapatay ni Pilato, yung mga ni Herodes, yung mga bata, ano yung implikasyon? Di ba, pinapatay ni Herodes yung mga bata nung panganak. Ang ating Panginoon si Kristo, ano yung implikasyon? Para hindi siya makakalitan ng pagkahari. Yun lang ba, gano'n lang kasi? Gano'n lang kasi. Hindi, mas first na po. Pag inaralan po natin ang history, extra-biblical, pinag-aralan natin ang history, pinapatay ni Herodes yung kanyang anak. Sa takot na palitan siya bilang hari. Ganun siya karumal-dumal. Sarili ng anak ng mga lalaki, pinapatay niya Para hindi siya makalitan. para hindi siya mapalitan. Kaya pinaharap niyang pilit ang ating Panginoon si Kristo. Lalo niya darinig na hari ng mga Hudyo. Mas lalo niya hinarap. Yun po ang implikasyon. Meron pa ang katanungan? Sinara? So, ito po ay kaya nga sabi po natin, yung pong paglilingkod sa Diyos, hindi lamang po yung ginagawa ng mga charismatic na palakpakan, sayawan, hindi po ganun yung paglilingkod. Ang paglilingkod po sa Diyos at pag-aaral ng kasulatan ng Diyos, isa pong pagsusunod na. Sapagkat ang pag-aaral sa kolehiyo, 4 na taon lamang. Kukuha ka na ng bar-exam, kukuha ka na ng exam. Kukuha ka ng law, additional 4 years, total 8 years. After 8 years, kukuha ka na ng bar-exam. Ganun din sa medicine. Pero sa pag-aaral ng Biblia po, wala pong katapusan. Endless po ang pag-aaral na. Kaya meron sinasabi na God,
kailangan. Isipin natin yung mga nakikinig sa atin at yung mga tao pinakaralan natin.